Hello mga Repa Pips, mga dudes, paalam na, tapos na yung ating team building. O di ba sabi sa inyo, kahit kapiranggot lang yon, hindi ka lang nag-enjoy sa laro, sana natuto ka pa ng mga lessons in life. Stay connected. Pag ikaw yung na-disconnect, mahirap na. Na-disconnect ka sa sarili mo dahil sa mga bisyo, naku, sabit yan. Na-disconnect ka sa mga kaibigan mo, naku, sabit yan. Lalo na pag na-disconnect ka kay God, sabit yan. Kaya nga, without God, mahirap. With God, you can always go on the right way. Number 2, doon sa blind artist, di ba? Dapat clarify. Dapat magtatanong. Hindi pwedeng akala, presume. Sa buhay, dapat sigurista. Tinatanong yung mga bagay-bagay na gagawin natin bago magdesisyon. Yung kantahan natin, kinanta nyo yung buhay at nakita natin na pag ikaw pala interesado sa ginagawa mo, ang ganda ng gagawin. We can transcend. Para bang surpass lahat yung pwedeng mga challenges o obstacles along the way. To end with, may simpleng kwento lang ako sa inyo. Kwento to ni Lola na nagdadrive ng kanyang BMW sa USA. Bago, na flat tire siya. No? 7 o'clock in the morning. Tapos 2 o'clock na, wala pang tumutulong doon sa flat tire niya. Gutom na si Lola. Until one point, may dumating na mama. Kabaligtaran naman, bulok naman yung kotse. Isang tornilyo na lang, hindi pumipirma, nalalaglag, giba-giba na. Natakot si Lola nung lumapit yung mama. Kasi sabi niya, naku, malas naman, na flat tire na, may carnapper pa. Pero nagmagandang loob pala yung mama. Pogi naman, matangkad. Kaya nung binaba ni Lola yung windshield at nakita niya, lalong kinabahan, sabi niya, mantakin mo naman yung kung kailan pa ako tumanda, tsaka pa ako mare-rape. Nagpakilala yung mama. Sabi niya, Lola, ako po si Brian. At sabi ni Brian, mukhang may problema yung gulong mo, ayusin ko. Nagulat si Lola. Hinayaan niya. Naghintay lang sa loob ng kotse. After a while, naayos yung gulong at tinuktok ni Brian yung windshield. Tok, tok, tok. Lola, okay na po yung inyong goma, yung gulong ninyo. Habang bumababa yung windshield, nilalabas ni Lola yung $100 bill at sabi niya, how much do I owe you, young ma'am? At sabi ni Brian, naku Lola, okay lang yan. Alam mo, in my life, there's so many people who stood by me, guided me, helped me. Kaya nga, medyo okay naman po yung takbo ng buhay ko. Hindi naman marangya, pero sapat naman. Hindi man po kami kinakapos. Salamat po. Kung gusto niyo akong pasalamatan, ganito na lang. Gawin mo din sa iba yung ginawa ko. Pag may nangailangan ng tulong mo, huwag ka nang magdalawang isip, tulungan mo agad, just like what I did to you. And please do remember these words. Do not break this chain of love with you. Can you repeat, everybody? Do not break this chain of love with you, everybody. Louder this time. Do not break this chain of love with you. Umalis na si Lola, kain sa karinderya. Yung nagsiserve sa kanya, buntis. Laki ng tiyan, hirap na hirap. Pero, kahit pawis na pawis, tagaktak sa pawis, hirap na hirap, service with a smile. Tuwa si Lola. Pagkakain, nagbayad, may sinulat sa table na, pinagdali-daling umalis. At sabi ng waitress, Lola, Lola, your change, your change. Nakaalis na. Tuwan-tuwa siya, ang daming sukle. Not until ma-notice niya yung table napkin. Address sa kanya, para sa kanya. Pag angat niya, my goodness, lumuwa yung dalawang mata sa tuwa. Bakit? 10 pieces of $100 bills nalaglag. At nakasulat doon, I do not know you, neither do you know me, but what is important, kung gusto mo akong pasalamatan, gawin mo din yung ginawa ko sa'yo. Tulungan mo yung kapwa mo. Pag may nakakita kang kailangan ng tulong mo, huwag ka nang magdalawang isip, tulungan mo agad. Remember, meron kagad bunga, result, yung pangarap ni Brian kay Lola, nangyari agad. And the same words Brian told Lola, nakasulat sa sulat. Sinulat pala ni Lola, do not break this chain of love with you. Again, everybody, do not break this chain of love with you. Swerte, di ba, no? Tuwan-tuwa. Pag uwi, naku, nasa gate pala nung gabi. Sigaw na ng sigaw yung waitress. Sweetheart, sweetheart, sweetheart. Pagpasok niya, ang swerte, di ba? Kaya pag uwi nung gabi, tuwan-tuwa yung waitress. Nasa gate pala na may sigaw na sigaw. Sweetheart, sweetheart, sweetheart. Pagbukas niya, sabi ng sweetheart, tutulog. Di bale, sabi ng waitress, bukas ko nila ikikwento sa'yo si Lola. Napakabait. Good night, sweetheart. Kinis niya.
Good night, sweetheart. Good night, Brian. Sino yung tumulong kay Lola? Si Brian. Sino yung asawa ng waitress? The same Brian. Galing, di ba? Ang simple lang yung moral lesson ng story. What you sow, you reap. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. I believe that the University of Cagayan Valley has planted that seed of faith in your heart. Paniniwala sa sarili. Has planted to you that seed of knowledge, kaalaman sa buhay. And more than that, that seed of hope, pag-asa. Kasi gagraduate ka na. Bahagi ka na ngayon. At bahagi na siya ngayon ng buhay mo. Ang tawag doon ay success, tagumpay. Diba? The team building session has ended. But the task, the challenge of pakikisama, pakikihalubilo continues in your life. Sana maging isang mabuti kang kapwa sa sarili mo, maging mabuti kang kapwa sa pamilya mo higit sa lahat, sa mga kaibigan, at maging mabuting kapwa ka sa sanlibutan. At yung pagiging mabuting kapwa ay lalong magpapatibay sa paniniwala ng iba na may Diyos na nagmamahal sa atin. At ipagdiwang natin yung ating pagtatagpo-tagpo ngayong araw na to, kantayin natin yung One Way Jesus. Ay, before I forget, bago nga pala tayo maghiwa-hiwalay, please log on to tatayjojo.webs.com. Tatay Jojo, tatayjojo, .webs.com. Yun yung site ng aming A-Camp. Doon yung makikita yung pictures nyo, pina-download ko kay Kuya Ray, okay? Para kayo din, meron kayong souvenir sa pictures na nakuha ni Kuya Ray ngayon. So, pasalamat kayo sa kanya. Laking hirap niya yun para i-download niya yun para sa inyo. Okay, so ngayon, kanta na tayo. And while singing this last song, let us always put in our mind and in our hearts, there is only one way to go. And that one way is Jesus. Dudes, bye! Mwah! This is your Tatay Jojo now signing off. Paalam na po.